Alam nyo, mga minamahal, ito talagang si Bongo, wala talagang kadala-dala, no? Ewan ko kung dala na lang to ng kakapalan ng muka. Kasi sobrang-sobra na yung panggagancho niya sa mga Duterte. And I think this is one of the reason why Sara Duterte hates Bongo so much. 'Di ba? Ito yung isa sa rason kung bakit gigil na gigil. Oo, itong si Sara dito kay Bongo. Pansinin ninyo, si Bongo hindi welcome sa The Hague, the Netherlands. Bakit? Mga minamahal. Bakit hindi siya welcome? Kasi sila ni Sara mahidwaan. Internal conflicts. Kasi paano ba naman kasi? Gamit na gamit itong si Digong. Gustong magpresidente. Itong si Sara gusto ding magpresidente. Ayaw magbigayan. Ngayon itong si Bongo, secretly na hinihila. Hinihila, mga minamahal. Itong si Sara Duterte. At talagang alam na yan ng Duterte camp, ng Duterte family. Even si Baste nga, nasabi ni Baste, kung alam lang namin na ganyan mangyayari, hindi ka na lang namin sana sinuportahan. Ngayon itong si Bongo, para mapanatili yung kanyang integrity, 'di ba? Para mapanatili na siya ay isang maka-Duterte pa din, pilit niyang inilalagay yung Duterte kada kampanya niya. Katulad nito, ipagdarasal ko po na makabalik na tayo sa normal na pamumuhay at mangyayari po yan kung Duterte ang mamumuno. Magiging maayos daw ang pamumuhay natin. Tadan. Kapag Duterte na naman daw po ang mamumuno, anak ng yuta. Duterte mamumuno, puro patayan? Ha? Duterte gusto niyong mamuno na puro patayan yung gustong mangyari? Anak ng weteng, di ba kayo nahiya? Paano magiging maayos ang ating pamumuhay kung mismo tayo binubuli ng China? Sige nga, binubuli tayo ng China, binubuli tayo ng, di ba, tawag dito, ng ibang lahi, di ba? Winawater cannon tayo. Bakit? Dahil sa panukala ni former President Duterte. Ano yung panukala niya, di ba? Yung gentleman's agreement na yan. Paano maging maayos ang ating pamumuhay kung puro pagnanakaw nga ang ginagawa ng mga Duterte? Hoy, Bongo, wag kang ang plastic. Alam namin na isa ka sa rason kung bakit si former President Duterte ay nandyan sa The Hague, the Netherlands. Kaya galit sa'yo ang pamilya ni Sara Duterte kasi isa kang kulto daw. Isa ka sa mga taong nagpumilit na pauwiin si Digong kahit ang sabi naman ng mga nasa circle ni Digong, wag ka na umuwi, magtago ka. Oo, wag ka na daw umuwi, magtago ka dyan sa China kasi kaibigan naman ng China. Diba? Nagigets din niyo yung punto natin, mga minamahal. Itong si Bongo, talagang gamit na gamit to. Tingnan nyo Ipagdarasal ko po na makabalik na tayo sa normal na pamumuhay. Bakit hindi ba normal ang pamumuhay natin ngayon? Ha? Kayo nga nakakapag-rally pa nga kayo Di ba ginagawa nyo nang araw-araw Gets niyo mga minamahal? Tapos mangyayari daw yung magandang pamumuno kapag nabalik yung Duterte. Sino ibabalik mong Duterte? Si Digong? Si Sara? Talaga, sip-sip yarn, plastic yarn. Akala mo ba hindi namin alam na ikaw ay pinagpepiestahan ng mga Duterte? Kasi alam din naman namin na kapag darating yung impeachment, meron talagang isa dyan na babaliktad. Meron nga nag-splok, diba, dyan sa Senado. Meron daw pong isang mga Duterte ang nilalaglag. Oo, itong si former President Duterte. Hindi man pinangalanan, di ba? Pero sino ba yung dakilang alalay ni Digong? Walang iba, kundi itong si Bongo. Ngayon, kung may impeachment, itong si Sara Duterte, mga minamahal, ang magbe-benefits dyan si Bongo. Bakit? Si Bongo lang naman yung pinaka-famous dyan sa mga DDS. Si Bongo. Mga minamahal. Di ba kasi ang vision niya daw ay magserbisyo. Gusto nga maging presidente, malamang itutuloy-tuloy niya na yan. Merong hangarin merong agenda itong si Bongo. Kasi alam din naman natin na hindi kukunin ni Sara na maging vice, yang si Bongo. Pwede pa ata si Amy or di kaya itong si Baste. Pero si Bongo, malabong pagbibigyan niya ni Sara.
Hanggang dyan ka lang sa posisyon ng pagiging senador. Oo. Hanggang dyan ka lang sa pagiging alalay, huwag masyadong mataas yung lipad. Oo, ay kaso itong si Bongo may hidden agenda din. Meron din pangarap itong si Bongo, mga minamahal. Oo, nangangarap na tumulong sa mamamayang Pilipino. Kaso paano ka tutulong kung sa isyo pa nga lamang ni Kibuloy? Kinakampihan mo si Kibuloy. Sa isyo pa nga lamang ng West Philippine Sea, hindi ka nagsasalita. Sa isyo pa lamang ng corruption ni Sara Duterte, hindi ka nagsasalita. Sa impeachment, hindi ka nagsasalita. So, paano magiging maayos ang pamumuhay ng Pilipino kung lahat kayo takot sa transparency and accountability? Paano magiging maayos ang buhay ng mamamayang Pilipino kung kayo ay mamamatay tao? Diba? Baka nga hindi natin mamalayan. Magkaroon ng reunion si Sara. I mean, itong si Bongo, si Bato dyan sa ICC dahil the Netherlands. Tingnan ninyo, tahimik na yun si Trillanes. Tandaan ninyo, pag si Trillanes nananahimik, iba yung atake niyan. Well, magiging maingay si Trillanes ngayong April 22. Well, let's see na lang. 'Di ba? Itong pag-iingay ni Bongo ni Trillanes. Sakali man kasi ikakanta niya dyan yung bank accounts. 'Di ba? Baka malay natin, magulat tayo kasama pala dyan si Bongo. Meron palang mga hidden agenda din yung mga kupal na yan. Hindi lang natin sure. So, abangan natin. Pero Bongo, kahit anong gawin mong pagsusumipsip, kahit anong gawin mong pagkapa-plastic dyan sa mga DDS na yan, sa kampo nila Sara Duterte, alam nilang ang baho mo. Kumbaga, ginagamit ka na lang din nila at naggagamitan na lang din kayo. Yun yung nangyayari ngayon. Naggagamitan na lang kayo. Halata naman masyado eh. Diba? Gets ninyo mga minamahal. Halata naman masyado na naggagamitan lang sila. Pero, trip nila yan eh. Sige. Diba? Nagagamitan sila para makakuha sila, makalikom sila ng boto. Etong si Bongo may solid fandom. Etong si Sara may solid fandom. Diba? So, kaya natin sila lang din nag-aaway. Kasi kung talagang magkasundo si Sara tapos si Bongo, dapat si Bongo nakapunta sa ICC. Kaso wala eh. Baka ang pagpunta niya sa ICC, kulungan, diretso agad. Tingnan natin kung meron pang dadalaw kay Bongo dyan. Siguro, I think, pamilya niya lang. Diba? Pero sila Sara, mukhang malabo. Malabo. Anyway, ewan ko sa mga narrative nitong mga kupal na to. Hayaan natin silang magpakalat ng mga naratibo nilang hindi ka panipaniwala. Pag mabalik daw yung mga Duterte, ayos daw ang pamumuhay ng Pilipino. Gago, panahon pa lang ni former President Duterte, magulo na tayo. Buti nga, inaayos ni Presidente. 'Di ba? O, narinig ko nga, yung tungkol sa bigas na 20, pinagbabawal dun sa Davao. Pag tumanggap ka daw ng tagbe-20, hindi ka na makakatanggap ng ayuda ng mga taga Davao. Ganun sila kasasama. 'Di ba? So, paano mabubuhay ang Pilipino niyan kung mahilig kayo mamuliti ka? Oh, see? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.